Good evening, guys. Oh, malulunok na naman kayo ng lola nyo. Ang cute na tatay talaga, no? Kailan kaya babalik si tatay? Sana si tatay na lang. Miss na miss ko na talaga si tatay. Naku, baka marinig tayo ng aking hobby. Sino kayang namimiss nitong aking... Guys, alam nyo ba, guys? Sa tuwing nakakapanood tayo ng mga balita is... unti-unti tayong natutunaw. Lalo niya dyan sa mga, ano ba yun, yung tawag doon? Lalo dyan sa tupad-tupad. Ano daw yung tupad-tupad na yan, guys? May matutupad kaya sa mga pangako? Ano ba yan, guys? Mukhang dadami ang ang mukhang, ngayon, makakalamang ngayon ang mambubodol na mga mukhang kailangan nilang mag-hire ng mga super mga mambubodol para makarami. Labasan na yung mga mambubodol, professional mambubodol dyan. Mukhang panahon ninyo ngayon. Mukha. Kasi dahil dyan sa lapad-lapad, ano ba yan? Kumakalat na video na to, guys. Parang nakita ko na yan sa sa Baklaran. Parang nakakita na tayo ng ganong style sa Baklaran. Grabe na talaga, guys. Ang Bulgara na yung parang pambubodol talaga nila. Pinapangako ng kung ang mukhang nangangako ng langit at lupa. Makakuha lang ng perma. Ganon ba sila kasaga sa gahaman? Mukhang gagawin nila ang lahat para lang makapagpirma kayo. Kayo naman. Yung na-interview ng yung na-interview na babae, basta na lang perma. Pag mga ganyan kayo, guys, kayo ang magpapahamak sa ating bayan. Hindi lang kayo ang naghihirap, tayong lahat ang maghihirap. Kung katulad kayo ng babaeng na-interview na yon, hindi ko masyadong natanda, nakita ko lang kay Bisdak yung video na yon. Tapos, grabe, no? Mukhang nakakita lang na, hindi ko tinatawaran ng iyong pagkatao, ating hindi kita kilala. Pero, nadismaya ako doon sa sagot mo. Grabe ko naman, basta ka lang nagpirma. Yan ang mga klase ng ating kababayan, guys, na nakakatakot. Hindi ko alam kung anong problema mo, pero grabe. hindi ko na kaya yung sagot mo. Ako, basta lang ako pumirma. Parang ako, Diyos ko. Ngayon, kinilabutan daw siya. Kinilabutan siya sa kanyang ginawa. Dahil alam niya na ngayon kung ano ang dahilan ng pagpirma niya. Ay, basta na lang siguro siya tanggap, tapos biglang perma. Naku, Diyos ko, guys. Sana, walang mga katulad si ating. Yung ating na basta na lang pumirma, guys. Maawa kayo sa ating bayan. Katulad niya, 29% lang pala ang kailangan ni Tamba. Paano yan? Mukhang ang mahihirap sa ating bayan is sobra-sobra pa sa 29%. Paano kung sa mahihirap pa lang is nag-succeed na sila? Paano na tayo? Naku, Diyos ko, guys. Ito ang nakakatakot na talaga sa ating bayan. Anday. Diyan sa mga ginagawa na yan. Hindi ka pa ba nagigising? Gising ka na ba? Hindi ng buhay ko. Yan pa ulit-ulit kong sinabi na mukhang hindi ka kasali sa kanilang plano. Kasi, kung sinali ka nila sa plano nila at totoo yung inyong mga magkaisa kayo at kung totoo yung mga sinasabi nila nung na, Inday, ka na lang, magpangalawa ka na lang kasi buti ka pa, bata ka pa. Itong si Kutingting is matanda na, kaya pagbigyan mo na siya. Ibig sabihin, pag sinabing pagbigyan, ikaw ang susunod. Ngayon ang ginagawa nila? Mukhang hindi na nila pa aabutin ng 28. Paano ka pa? Paano na yung pangako nila na, hindi, pangako ba yun? O bukang bibig lang. Paano na yung parang usapan nyo na ikaw ang sa 28? At sila ngayon kasi matanda na nga. Ikaw talaga saan kaya? Asan ang ginto mo? Tinatanong kita kung nasaan yung ginto na pinagmamalaki mo. Mukhang nililimas na ang laman ng... Diyos ko ka talaga. Yung sinabi ni Pulong na binabawasan ng mga budget, ha? Yan ba ang sinasabi mong ibabalik yung mga kayamanan, ha? Yung mga ginto mo, ha? Asan ang ginto mo, ha? Asan yung ginto mo?
kangalandakan mo yung mga ginto. Bakit yung mga, yung para sa mga taong bayan is, asa na yun sinasabi na, magiging golden age ng mga golden age ninyong mga age, maka-age kayo. Yung edad ha, hindi yung sakit. Ay naku, Diyos ko. May mga edad na siguro kayo, may mga age na kayo. Yung mga golden age ng kalokohan mo. Ay naku, asaan? Ibinabawasan ka daw, sabi ni Kulong. Ikaw sangkay-kay ka talaga. Anong ginawa mo mga pang mukhang nambudol ka lang sa mga ginto mo? Kung totoo yan, bakit mukhang nililimas na nila? At saka yung sinasabi ni Idol Robin na matagal daw pala yung ginagawa yung ganyan na nagpapaperma pang ginagamit nyo pa yung mga ginagamit pa ng mga, alam nyo ba, mukhang nagkaroon ng trabaho ang mga mambubudol ngayon. Kasi mukhang mag-hire sila ng mga professional mambubudol para makarami sila. Ano nang nangyari sa mundong ito? Puro na lang mambubudol ba? Mukhang na maglalabasan ang mga mambubudol ngayon. Mambubudol time. Makalat na video ng mga ginagamit yung mga tupad-tupad na yan. Wala na, hindi na nahiya. Nakuhaan sila ng video. Buti nga. Yung PI na yan, tamba. Lintok na PI yan. Hindi yung sinasabi ni tatay na PI ha. Mukhang nambibiktima ngayon sa atin. Yung mga mambubodol dyan na style mambubodol na papipirmahin ka ba na lang basta. Tingnan mo yung na-interview yung babae na wala daw siyang alam, basta man siya nagperma. Ito ang mga, kung dadami ang mga ganyang tao, yung basta ka na lang tatanggap ng pera, tapos pag sinabing perma ka, perma man siya to. Perma man siya. Hindi niya alam, mukhang bininta niya na yung kanyang kaluluwa. Paano pala kung bininta mo na yung sarili mo, perma ka lang. Bigyan kita ng 1,000, pumirma ka dito, hindi mo alam, ikaw pala kapalit. Naku, mag-isip-isip talaga tayo, guys. Yan ang naano ko talaga, natuturiti talaga ako sa inyo, kung bakit ganun ang nangyayari sa inyo, guys. Hindi naman lahat. Doon ako na kamuntik ako mahulog sa upuan doon sa sagot ng babae na yun. Nagpirma. Basta na lang siya nagpirma daw na hindi niya naman alam. Paano kung bigyan kita ng 3,000, tapos pumirma ka dito, yung anak mo palang kapalit, dala-dala na yung anak mo. Pag alis nila, anong magagawa mo pa doon? Nakapirma ka na. Ano nga nangyayari sa buhok ng lola nyo, guys? Kahit yung buhok ng lola nyo, ayaw makisama. Tingnan nyo, ano ako ng high blood sa napanood ko na yun na babaeng basta na lang siya nagpirma. And about naman doon sa nag-real talk kay kay Kutingting. Kay Kutingting. Buti nga sa kanya. Ayan kasi, mukhang basa ka lang ng basa, Kuting, ng iyong hindi mo man inaalam kung totoo ba yung binabasa mo siguro na yan. Basta ka lang basa ng kung ano yung nakasulat siguro dyan sa pinabasa mo. Hindi mo man lang inalam kung totoo ba yung binabasa mo. Katulad yan, dinarel to ka ng siguro, mo pa yon, siguro, supporter mo pa yon na na-turn off sa'yo. Ngayon, anong ginawa? Sinuplang ka ngayon. Alam mo ba daw ang mga pinagsasabi mo? Sa lahat ng, sulok? Na safe ang mga nakatira dyan? Umikot ka kasi. Katulad ni Tatay Digong na umiikot paggabi. Nagtataxi driver pa. Magagawa mo ba yun? Naku, kailan ka naman maging taxi driver? Baka takot ka nga siguro. Ay, naku, Kutingting. Naku, sinayang mo lang ang pinaghirapan ng aming Tatay Digong. Mag-uumpisa na naman sa number 1. Kasi marami na naman ang nagkalat na alam mo na. Siguro alam mo kung ano yung nagkalat. Naku, ewan ko sa'yo, Kuting. Alam nyo guys, nung kanina nanonood ako kay Palangga, tapos bigla siyang sign off. Bigla siyang nawala sa ere. Bigla akong kinilabutan. Biglang pumasok sa isip ko. Sabi ko, paano kung ganun na bigla tayong nag-sign off lahat? Mawala tayo sa ere lahat. Ano naman nangyari sa atin? Katulad na nung time ng tatay. Isang channel na lang yata ang natira noong panahon na yun. Ano na mangyari sa atin, guys? Pag ganun ang nangyari,
Paano na kayo dyan? Wala naman kayong pamasahe, pumunta dito sa ibang bansa. Kayong matitira dyan. Kasi itong si Sangkaykay kasi na to. Dahil kay Sangkaykay siguro napakaraming nabulag sa inyo. At alam na alam nila. Ano ba naman naka-fly away pang aking buhok? Para naman ako si QP. Yung mayonnaise dito. Kaya nga lang si QP nandito. Ano ba nangyayari sa buhok ng lulang nyo guys? Paano kung matulad noon nangyari sa ama? Ay, nung time ng ama. Di ba idol no yan? Gustong-gusto na siguro yung ganon, kaya baka bumalik yon. Baka ibalik nila yon. Di ba idol ninyo yung kanyang ama? Siguro nagustuhan ng aking mga supporter yung sa aking ama, kaya ibabalik ko yun. Yung wala kayong karapatan na, yung kung anong gusto nila yun na lang, ha? Paano na kung mag-ibalik na? Kasi idol nyo nga, sinasabi nyo nga, idol ninyo yung ama eh. Idol nyo pala. Paulit-ulit ang lola nyo. Paano nga kung ibalik na nila? Kasi, di ba may nagsasabi kayong, ang ganda-ganda ng ginawa ng tatay niya. Paano kung ibalik niya yung mga ginawa ng tatay niya? Paano kung ayaw na kayong pagsalitain katulad mukhang unti-unti ng yung mga, naku Diyos ko, ayan ang tatay. Andyan yung aking tatay. Andyan si tatay. Digong ko sa taas. Pababa na siya dito, guys. Hindi na tayo makakapag-usap. Bukas na lang natin. Itutuloy na lang natin itong ating video. Andyan at dumadagong-dong na ang tabatsoy kong tatay dito. Tapos sasabihin, miss yung tatay. May tatay din siya dito. Alam nyo guys, talagang hahanap-hanapin nyo talaga ang ating tatay Digong sa kanyang napakabuting puso. Na may pagmamahal sa atin. Sa kay tatay Digong lang natin naranasan yung mahalin tayo na parang mga anak. Naiiyak tuloy ako. Ano ba yan? Gusto ko talagang maiyak sa nangyayari sa ating gusto ko talagang maiyak sa mga nangyayari sa inyo dyan guys. Bigla akong kinilabutan kanina nung nawala sa air si Madam. Sabi ko paano kung bumalik yung panahon ng tatay. Sa bagay, idol naman yun Madam. Yung nanay. Idol niya daw yung mag-asawa na yun. Kaya paano kung walain ka rin sa ere, palangga. Dahil di ba gagayahin nila yung tatay niya kasi idol nyo nga idol mo nga gayahin niya yung ginawa ng tatay. Ang paulit-ulit ang lola niya. Naku Diyos ko, paano guys kung tayo ay mapatahimik lahat? Ganyan ng tatay nyo guys. Ito ang ayaw ko. Pag dumating yan, wala na tayong magawa kundi matulog kasi ayaw niya na maingay. Tumulo tuloy yung isang botel ng luha ng lola niyo. Humapdi yung aking mata. Paano na tayo guys? Puro na lang paano si lola niyo. Maiiyak ka talaga. Mantakay nyo yan. Anuhin na lang natin. I-hypnotize na lang natin si i-hypnotize na lang natin sarili natin. Para wag na tayong mag-isip ng kung ano-ano. Hypnotize, matulog ka na, lolang madaldal. Kasi baka maubos ang iyong ngipin sa kakadaldal. Kamagalit yung ating medalyon. Ang ating medalyon. Paano to? Pangpawala sa mga masasamang espiritu. Dapat ipadala ko dyan sa inyo to. Para mawala ang mga masasamang espiritu dyan sa inyo. Sino ang gusto ng medalyon ng lola nyo? Para malayo ang mga mga bad espiritu dyan sa mga tabi-tabi nyo. Ano na talaga guys ang mangyayari sa atin pag tayo ay na-shutdown lahat? Kasi bigla na lang bang mawala si palangga din na di ko na nga alam kung nakabalik pa o hindi na. Kaya alam nyo guys, ganito na lang usapan natin. Di ba sabi ng ating mga ka-DDS na vlogger na katulad nila Bisdak, marinig ko madalas ko sa kanila marinig na mag-like daw tayo. Kasi para matalo yung di ba parang nagre-report ba sila? Siguro yung mga bayaran dyan ay nagre-report. Tapos pag natalo pag mas marami yung nag-report is mawawala siguro ang kanilang live. Kaya dapat ganito na lang ang gagawin natin guys para hindi tayo live nila is pagpasok pa lang ng kanilang i-like na kaagad natin. Huwag nyong kakalimutan. Liban lang kung trolls ka, hindi mo yan ilalike, di ba? Kaya ganito ang usapan na lang natin guys. Kasi ang labanan na to ay mukhang lumalawak o kaya bumibigat ang labanan guys. Mukhang
trolls versus ano na to, tayo. Mukhang gagawa sila ng maraming magre-report para ano, ma-sign off yung ating mga pinafollow mga vlogger guys na nagdadala sa atin ng mga balita na tunay. Hindi yung para tayong palagi na lang hindi ka na wala ka nang parang ayoko nang maniwala kung hindi ko alam kung saan ako maniniwala sa mga balita guys. Oo, kaya ang pinapanood ko na lang yung yung kay Emina yata yung kila Harry Roque na lang pinapanood ko. Tapos ano ba yun, kabayan ba yun, ay ano ba yun, bayan, basta may bayan yata yun. Hindi ko basta lang ako nag-follow kasi andoon si Harry Roque tapos si Panelo ba yung napanood ko na yon. Basta lang ako nag-follow, hindi ko naman tinignan, basta ay subscribe pala. Oh, paano na talaga tayo guys? Paano yung pag nakalusot si Tamba? Hindi na aabutin ang ating Inday sa 28. O malaya natin, si Tamba na ang nagpapagalaw ng ating mundo. Natawa pa si Lola niya. Kasi guys, pag hindi natin itatawa to, tutulo talaga ang ating butil. Ay, tutulo ang butil. Tutulo ang butil-butil ng ating luha dyan sa ating dadaluyan. Ay, ano ba yan? May Tagalog bang ganun, guys? Ay, naku. Ito ang napakahirap talaga, guys. Kaya, ito na lang ang usapan natin. Paulit-ulit. Maging paulit-ulit man ang lola nyo talaga, guys. Kasi nagiging makulit na ang lola nyo. Na, pagpasok pa lang ng ating mga fina-following kadidiis o kaya maging si Madam Palangga, hindi ko rin siya matawag na didiis pa eh. Kasi medyo may ano pa siya kay Ateng. Nalilito nga ako kay Palangga eh. Mukhang ang tinatahak ng landas niya ay papunta kay Ateng eh. Hindi kaya pagdating ng 28 si Ateng ang kanyang ano. Hindi naman si Ating Inday natin. Kaya yan din ay pinaghahandaan ko kay ating Madam Palangga kung ano ba talaga, saan ba talaga siya. Hindi natin siya mapapangunahan guys, may sarili siyang isip. Kaya hayaan na natin, panoorin natin siya. Tapos mag-like tayo para hindi siya nawawala sa ere. Ganun siguro yun, pag kukunti ang like at may nag-report, yun siguro ay nasa-sign off sila, na-off sila. Kaya nawawala sila sa ere. Kasi yun, kaya biglang nawala sa ere. Tapos, ang sabi ni Bisdak is, ang madalas niya kasing banggitin, mag-like para hindi matalo daw ng ano ba yun? Yung magre-report, baka may mag-report daw. Ang ibig siguro sabihin, pag marami tayong like, kahit may mag-report, hindi sila wala sa ere kasi mas marami yung like. Kaya yung mga kadidiis diyan, panawagan naman ng lula nyo na suportahan natin ang ating mga kadidiis vlogger kahit hindi kadidiis natin vlogger, basta mukhang magkakampi tayo. I-like natin lahat sila. Pagpasok pa lang nila, i-like na natin. Pero ingat lang tayo doon sa mga nagpapanggap na DDS at mga nagpapanggap na nagising na. Talaga guys, oo. Mag-iingat tayo doon kasi mamalaya natin is naligaw na naman tayo. Kaya, ang pag-follow guys is hindi yung talagang ilalagay mo sa puso at isipan mo na yung nabulag ka na rin. Papakiramdaman ninyo sila. Katulad ng lola nyo, papakiramdaman nyo, baka kayo niloloko ng lola nyo. Baka kayo hinihipnotize nito. Hindi naman manghihipnotize ang lola nyo. Wala nga kaalam-alam ang lola nyo. Binili ko lang ito sa saan ba yun? Saan ko ba ito binili? Sa mine. Minain ko lang to guys. Kaya ito'y palaging nasa tabi ko. Kasi baka may mga masasamang espiritu dito. Ganito daw ang nito. Protection daw ito guys sa ating mga magagandang babae. Hindi naman guys, hindi naman nagsabi ng maganda siya ang lola nyo. Palagi ko nga sinasabing bungal at pangit ang lola nyo. Na napakadaldal. Kaya pag mayroon ka daw nito guys ay gaganda ka. Mas lalong napasama. Pag mayroon ka nito guys is talaga may proteksyon ka daw bilang babae. Sabi nung aking binilhan nito. Sana hindi ako nabudol. Kasi hindi pa uso ang budulan noon eh. Nung binili ko to, nung namain ko to. Siguro naman is tunay siya. Tingnan nyo, napakakinta ba? Ito yata ang tunay na ginto. Hindi yung kaysang kay yan, ginto. Ito black diamond ko to. Naku, nahawaan isang kay si lulang nyo guys. Dinadaan na lang natin sa guys, sa konting pagpapatawa, para naman mabawas-bawasan ang ating stress. Hindi pag magtatapik tayo ng mga napakabibigat na yan, nakaka-stress talaga guys.
parang gusto kong daanin na lang sa comedy para naman kayo mabawas-bawasan ang inyong stress. Ako nga, nung nag-umpisa ako kanina humarap sa camera, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Lalo na yung napanood ko yung babaeng nagperma na basta na lang siya nagperma na wala naman siyang kaalam-alam kung ano yung pinirmahan niya. Na, yun ang nagpabigat sa aking loob. Ay, dibdib talaga guys. Parang gusto kong maiyak. Paano kung hindi lang siya ang ganun ang nangyari? Paano kung napakaraming ganun ang nangyari? Na basta na lang nagpirma nang hindi man lang inalam kung para saan yung pinirmahan niya at para saan yung kanyang tinanggap na pera. Yan ang nakakainis talaga guys. Ipapahamak talaga ng mga ganyang tao ang ating bayan at tayong lahat. Sama-sama tayo sa kumunoy. Na basta na lang tatanggap ng pera na hindi man alam kung saan yung, para saan yun pinirmahan nila. Yan ay kuhang-kuha kasi nila kung saan ang kahinaan ng mga Pilipino na iba, hindi naman lahat. Kasi may mahihirap na mataas ang pride at mataas ang dignidad na hindi tumatanggap at nagpapabayad. Nagpapakahirap silang magsaka, manirahan sa bundok dahil ayaw nila nang nababayaran sila. O, minsan nga, mas may dignity at may pride pang mahihirap kaysa mayayaman. Hindi naman lahat guys ha. Kasi tingnan nyo, basta nakaupo na sila. Yung sabi nilang, come here dito, come here doon. O, yun ang nangyayari guys. O, kasi asa na yung ano nila, dignity, di ba wala na? Ang yaman-yaman mo nga, napakarami mo naman pera. Hindi mo naman sa malinis ng paraan nakuha yung pera mo. Hindi ka rin makakatulog, hindi ka rin patutulogin. Pero kung sanay na siguro guys, siguro napakasarap ng tulog nila kasi busog sila. May babaeng katabi. Kung kaliwat kanan pa siguro yung nakahiga dyan sa kanilang braso, baka 3 pa. Tapos lango pa sa kung ano pang nakakalango. Di napakasaya nila. Tapos tayo nga tayo. Dahil naisahan tayo. Kaya katulad, huwag kayong tutulad doon sa babae na yon na basta na lang pumirma, di man lang nag-isip-isip. Huwag niyong hahayaan guys na dadami ang mga ganon katulad ng babae na yon na basta na lang nagpirma. Ha? Ano? Nagpirma ako? Ay, Diyos ko, kung ako noon, iiyak na lang ako kasi pinagsisisihan ko nang ako'y pinanganak. Kasi hindi ko ginamit ang aking utak. Paano kung sa iisa mong pirma na yon ay nabuo ang 29% na hinahanap nila? O di ano nangyari? Dahil sa last mong pirma ay nagtagumpay sila. Matutuwa ka? Tatawa ka pa sa ginawa mo? Di ba? Ito ay pagsisisihan mo sa buong buhay mo. O baka naman okay lang sa'yo. Kasi baka mabigyan naman ako ulit yan. Pag mga nakaupo na yan, bigyan ulit ako niyan. Baka yung hinangad nyo. Kaya alam nyo guys, ang mga nabubudol is minsan kasalanan din. Kasi naghangad ka eh. Kaya dito, hindi pinapansin dito pag nagreklamo kang nabudol ka. Kasi kasalanan pa ng nabudol na nagpabudol ka. Ewan ko kung sa lahat. Kasi, di ba, nabudol nga kami. Alam nyo ba guys, nabudol kami dito. Sa bagay, hindi naman kami naghangad, nagpapatayo lang naman kami ng bahay. Naisahan kami nung ano bang tawag doon? Foreman yata yon. Itinakas yung perang binayad ng aking asawa. Mamalaya namin. Wala man dineliver kahit kundi yung mga kahoy. Kasi, siguro may kasalanan pa rin talaga ang asawa ko guys. Kasi, naghanap siya ng mura. Mayroong ang mamahal kasi, ang mamahal ng bayad doon sa mga foreman ba yun? Naghanap siya ng mura lang yung sahod na foreman o ano nangyari. Itinakas yung aming milyon. 14 million yata ang nawala sa amin guys. So, kaya akala mo noon, kunting diferensya lang ng aking, kunting diferensya lang ng salita ko, di ba? Tayong mga Pilipino, may asawa tayong foreigner is minsan yung salita nila is hindi natin mabigkas ng tama. Nakakatanggap ako guys ng sigaw. Oo. Nung time na down siya, mantakin mong mawalan ka ng 14 million. Tapos yung bahay namin is nakatiwangwang yung mga kahoy. Puro lang kahoy, walang natayo. Kasi wala na yung pera niyang i-denown. Kaya nagmamadali kasi siyang mayari yung bahay namin kasi magre-retire na siya. Pag sabi nung ng forma na mag-down ng
ano ba yun? Mag-down na kaagad siya. Abay, magkabilis-bilis man nagdeposito sa bangko. Mamalaya niya, wala na yung foreman. Puro na lang telepono niya nakakausap. Minsan di pa siya sinasagot. Oh, doon na siya naghinala na talaga siya, guys. Tapos nung puntahan namin yung opisina, sarado na. Oh, naku, Diyos ko, guys. Iba naman yung pagkakabudol sa amin. Naghanap lang siya ng mas mura-mura sanang sahod ng foreman. Liliit na naman boses ng lola nyo. Kaya napakaraming hirap ang dinanas ng lola nyo, guys. Akalain nyo yan. Mawalang kayo ng milyon sa isang iglap. Pinaghirapan niya yon. Ilang taon niyang sahod yon na inipon niya. Tapos biglang sa isang iglap, tinangay ng foreman. Very poor talaga siya. Foreman talaga siya. Kaya nga, natatakot ako minsan sa asawa ko. Bigla na lang siyang na-high blood. Kaya naku, guys, mag-ingat talaga tayo sa mga mangbubudol. O kaya damang-dama namin yang nabudol, guys. Tapos nung pumunta siya sa pulis is maghanap pa daw ng ibang complainant. Dapat hindi isa lang kasi siya, mag-isa lang siya, maghanap pa daw siya ng iba pang naloko. O, saan niya naman lupalop hahanapin kung may mga naloko pa talaga yung foreman na yon? Paano kung siya yung unang-unang naloko? At kasi nung yung nagbabagsakan na nga yung kanilang mga kasi dahil nga sa latay ay sa na yan sa doon yung sakit na tumama kang nagbabagsak yung mga kumpanya nila. Tapos ayun, siguro pagkakataon yung foreman kaya siya itinakas yung pera niya. Ganon ang pagkakabudol sa amin, guys. Kaya galit na galit talaga kami. Galit na galit talaga ako sa mga bubudol. Kaya ikukulamin ko talaga yung mga bubudol na yan. Hihiramin ko kay Palangga yung kanyang stick. Nakakatawa pa ang lola nyo, guys. Kahit kami nabudol ng milyon. Kaya Diyos ko, guys, ingat talaga kayo. Ngayon is ingat na talaga kami, guys. Kailan pa kami mag-iingat? Wala na kaming pera. Paano na yon? Hindi na namin alam kung nasaan na yung nagtumangay ng pera ng aking asawa. Tapos yun pa, hindi pa kami inasikaso kasi mas marami pa daw na mas mahahalagang bagay o kaya mas malalalim ang problema kaysa sa aming problema. Kasi kulang na lang sabihin sa amin na ayan kasi, aanga-anga kasi kayo, nabudol kayo. Kaya ganon. Kasalanan pa ng nabudol, yung mga pag nabudol ka, kasalanan mo pa. Parang ganon. Kaya Diyos ko, guys, ingat talaga tayo. Huwag tayong pabubudol. Kasi kami, dinanas, nagkamuntik pa kami magkahiwalay, guys. Alam nyo, kung hindi naging matapang at naging pasensyosa ang lola nyo, matagal na kaming hiwalay ng tatay ko. Tatay. Yan kasi ang tawag ko, kasi ang tawag niya sa akin is lola. Tawag ko rin sa kanya is lolo. Diba? Sa ibang bansa daw is masama daw ang ibig sabihin ng lolo. Kaya ginagawa ko na lang tatay. Tatay na lang tawag ko kasi mas mahal ko nga si tatay. Naku, Diyos ko. Baka marinig tayo ng aking tatay dito. Sino kaya minamahal ng aking asawa? Diyos ko. Si ating tatay Digong. Kaya sabi ko, para hindi na lang ako malilito, tawag ko na lang sa aking hubby is tatay. Tay, balik ka na, tay. Miss na kaya ka namin. Ka pa ng pulburon na yan, sweet pulburon. At ayan, guys, bukod sa ating bulang kristal at ang bulang kristal na bato at ang ating medalyon ay mayroon din tayong alam nyo, guys, ang lakas talaga ng dating ni Tatay Digong, guys, mag-model. Mantakin mong sa kanyang pagmamodel ng ganito. Ay, hindi ako makatiis. Sabi ko, bili tayo ng, alam nyo na to. Diba, guys? Naku, Diyos ko. Sino gusto na? May dalawa akong balot dito. Si Tatay Digong talaga, guys, is pwedeng mag-model. Nantakin mo habang kumakain siya is napapalunok ako ng laway kaya hindi ako nakatiis, guys. Sabi ko, bili tayo ng pulburon. Natikman din kita pulburon. Thank you sa'yo, tay. Kasi kung hindi dahil sa pulburon mo, is hindi ako makakatikim ng pulburon. Sarap-sarap pala ng pulburon, guys. Let's eat pulburon. Sana talaga forever si tatay. Sana, yung nilalakad nila na yan ngayon na, yan is, nung time pa ni tatay, sana. Kung, yun ang sinasabing kung makakapili ka nga lang ng kung makakapili ka nga lang ng kung makakapili ka nga lang ng talagang tunay na magsisilbi sa'yo sa bayan,
Yung hindi katulad niya na mukhang nanlilimas ng ating, igiban. Ay, naku guys, paano na tayo? Paano na kayo dyan? Pag ano nang mangyari sa inyo dyan? Kayo ang lalasap ng kahirapan. Kaya wag kayong magpapabudol na ulit. Maawa kayo sa sarili nyo at sa mga inyong pamilya, sa inyong angkan. Mapuputol na ang dila ng lula nyo kakasabing ganyan. Bakit naman kayo bingi-bingihan na naman dyan? Maawa talaga kayo guys sa sa bayan natin. Huwag kayong tumula doon sa babae na yon na parang, Diyos ko Mariusip, ano bang mangyayari kung lahat maraming ganyan? O di nagtagumpay sila. Napakababang percent, yung 29% guys. Sabi ni Sir Panelo, 29% pala ang kailangan dyan para mabuo ang na yan. Batas. O paano na kayo dyan? Kung lahat ng ganun katulad ng babae na yon, na basta na lang nagpirma. Late naman boses ng lola nyo. Nahulong na yung microphone. Ay, naku guys. Nakikinikilabutan talaga ako pag ganun ang mga nababalitaan ko. At inabot ako ng takot nung biglang sign off si nawala sa Aries kung ano-ano naglaro sa aking isipan na paano kung lahat tayo ay gano'n na, wala na tayong, hindi na kami makakalawas dito sa sa mga wall nyo. Puro na lang yung news doon sa kanila. Wala na kayong malalaman kung wala nang kukontra. Kasi pag may kumontra, kayo na sumagot pag may kumontra. Paano kung mangyari ulit ganon na pag may kumontra ay ganon. Kayo na sumagot. Ako guys, thank you for watching na. God bless you all talaga. Sana bigyan kayo ng malinaw na pag-iisip ni Lord para hindi kayo matulad doon sa babae na basta lang perma pag nakakita ng hindi naman natin mahuhusgahan ang bawat tao. Kaya lang, huwag niyong gagayahin yung ganun guys. Bawat bagay pag-iisipan ng mabuti. Sana kakalabitin kayo lahat palagi ni Lord. Kaya lang hindi naman all the time mababantayan kayo. Kaya magsarili kayo. Binigyan kayo ng isip ni Lord para gamitin nyo yan. Hindi yan binuburo dyan sa inyong ulo. Kaya yan binigay sa inyo. Dahil darating ang time, nagtulad nito, kakailanganin ninyo ang mga isip nyo. Dapat nyong pagaganahin yan kasi yan ang gift ni Lord sa inyo. Huwag yan basta-basta na lang kung ano na lang. Pag kung anong sinabi sa inyo, niwala naman ka, perma naman ka agad. Diyos ko guys. Di ba kayo nadala? Masaya ba kayo ngayon? Di ba kayo nagugutom? Gusto nyo pa talagang maulit? Madoble ang gutom? Madoble ang paghihirap. Hindi kayo nag-iisip, basta-basta na lang magpirma. Nananawagan kami sa inyo guys. Maawa kayo sa ating bayan. Huwag kayong basta-basta pipirma. Katapat ng pera. Makakita ng pera, pirma agad. Maawa naman kayo please. Sana bigyan kayo ni Lord ng matalas na pag-iisip at pakiramdam. Talas ng pakiramdam, talas ng pag-isip, para hindi kayo naiisahan, hindi tayo magsama-sama sa kangkungan. Isang pagkakamali ng mga daliri nyo. Tayo ay sama-sama sa kangkungan. Kahit yung nag-iisip, maawa naman kayo. Sa isang perma nyo lang, wala na, 28. Ang ating inday, natingga. Tiwangwang ang ating tiwangwang ang ating inday. Hindi na aabutan ng 28 yung na yan. Pag iyan ay nabuo nila ang 29% na yan. Naku, Diyos ko guys, paano na yan? Kasi napatunayan nyo na weak talaga. Basta lang basa, di man niya alam kung totoo ba yung binabasa niya. Kaya tuloy siya, nasermonan siya ng kanyang nasermonan tuloy siya ng kanyang follower siguro yon. Ay, lumabas ka at manood ka, tingnan mo kung totoo. Ano ba yung sabi sa kanya? Ayan, sinabi ko kasi yan noon pa na hindi nila naranasan ang nasa ibaba. Naranasan nga nila nung pinaalis sila, pero sagana pa rin sila sa mga baon nila, di ba? Marami pa rin silang baon. At ganun katatalino ang may masasabi kayo dyan sa talino nila?
Ano nangyari? Sasabi ni Sang Kaykay. Ibinalik ba? Thank you for watching na lang guys. Oh. Ayoko nang dagdagan pa ang inyong mga pasanin sa buhay. Sa stress ninyo. Alam kong napakaraming stress na sa ating mundo ngayon. Puro na lang nakaka-stress. Oh. Kaya nga minsan dinadaan ko sa joke mga aking pagbablog. Ang style ng aking vlogging is dinadaan ko lang sa parang comedy na lang para mabawas-bawasan man lang ang inyong mga pasanin sa buhay. Mapatawa ko man lang kayo kahit konti. Kahit yung ating topic is napakahalaga, dinadaan ko na lang sa comedy para naman tayo ma-relax ng konti. Sige na, thank you for watching guys. Huwag nyo nang i-follow ang lola nyo. Gusto ko lang ditong lumabas na ano. Kahit kung ayaw nyo i-subscribe ang lola nyo. Kasi bungal, wag na. Basta gusto ko lang iparating sa inyo guys ang ano, mga nagiging laman din ng aking maliit na utak. Gusto kong i-share sa inyo yung mga aking mga mumuni-munihan. Ano ba, meron ba ganun? Meron ba Tagalog na ganun guys? Yung minsan lumilikot din kasi ang aking isipan. At gusto kong makatulong sa inyo din. Yung medyo busy sila na hindi sila masyadong ano, nag-iisip sa kung ano-ano mga bagay. Kasi may pinagkakalibangan kayo doon sa kabila, di ba? Yung pa-cute-cute doon, pasayaw-sayaw. O yun, parang gano'n, nalibang na doon ang iba. Wala nang time dito sa ating ano na to, mga problema sa ating bayan. Mamalayan ninyo na lang. May nakaupo ng Prime Minister dyan. Libang na libang doon sa kabila sa kakapakyut, pasayaw-sayaw, paluto-luto. Nag-aantay na malagyan ng commercial ang mga kanilang video. Mamalayan nila, wala na yun. Ano na, nga na. 66, pero magkano daw ang kilo ng bigas? 66. Kulang na yung pinapadala ko buwan-buwan guys. Ayun lang ang kaya ng aking asawa. Hihirit na naman ang lola nyo. Tatay, ay, Pang, bigyan mo pa ng 1,000 kasi kulang na ng 1,000 yung pinapadala ko. Pang, napakahirap nung gawin. Yung may tinutulungan kasi akong kapatid dyan sa atin na hindi na siya nakakapagtrabaho ng mabigat. Kaya ito, nanggagalaiti ako dito. Kasi napakahirap ng buhay na ngayon. Tapos magdadagdag ka pa ng budget para sa kapatid mo. Tapos, yun nga, nabudol pa kaming milyon-milyon pa nabudol sa amin. Na halos bumitaw na kami sa aming pagsasamang mag-asawa. Kaya wag na talaga kayo guys magpapabudol. Buti na lang nagawa ng aming bahay sa awa ng Diyos. Yung pinakamumura ng dati nung naka-schedule ang aming bahay, yung mga first class na mga kasangkapan ay yung mga first class ang mga pinili namin kasi may pera pa siya noon. Nung nabudol kami, magkano na lang, yung pinakamumura na lang, kaya hindi mo alam kung magigiba kaagad ito. Baka hindi abutin ng 10 taon. Ganon ang nangyari sa amin talaga guys. Kaya galit na galit ako sa mga mambubudol. Tapos pagpunta mo pa sa hindi ka papansinin, kasalanan mo pang nabudol ka. Sige na guys, thank you for watching. Love ko kayong lahat ha. Wag na wag yung tutularan yung mga katulad ng babae na yun, basta na lang nagpirma. God bless you all. Bye bye. Thank you for watching. Hindi ko na kayo pipilitin mag-subscribe kasi kung ayaw nyo naman. Love you all. Basta mahal ko kayong lahat.